Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Hingi po ako sana sa inyo ng konting pabor. Tulong nyo na lang po sa tulad naming mga content creator. Baka naman po pwedeng paki-like, subscribe, at pakitap na rin tong maliit na bell sa gilid para ma-notify ko kayo pag may bago akong i-upload na video. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Salamat po. Sige, huwag na natin patagalin. Ito na, makinig at manood na po tayo. Ano ang problema mo? How to defeat your problems? At bakit ba madalas tayo'y natatalo sa ating mga problema? How can we triumph against our challenges in life? Why do we lose sometimes to our problems? Kailangan nating unawain ito, my dear friends, that life is a battle. Ang buhay ay isang labanan. Amen? At para manalo ka sa labanan, anong kailangan mong gawin? Kailangan magkaroon ka ng sandata. You need a weapon in order to win your battle, in order to win the war of life. Napakarami kasi sa atin, sugod lang ng sugod. Ano pa ang kasabihan natin? Bahala na. Kahit na paano katulungan ng Diyos, kung hindi mo naman tinutulungan ang iyong sarili, matatalo ka. Amen? Alam mo nang makikilaban ka, pero wala kang panlaban. Kahit na anong tulong na ibigay sa iyo ng Diyos, hindi ka niya matutulungan dahil hindi ka naghanda. Amen? At kung gusto mong manalo sa labanan, kailangan mo ding tignan kung maba ang sandata na gagamitin mo. We lose sometimes in the battle of life because we are bringing the wrong weapon. We do not hold the right tools. Ang kasabihan, huwag kang pupunta sa barilan na may hawak na kutsilyo. You do not go to a gunfight with a sword. Alam mo na barilan yan pagkatapos may kutsilyo. Paglabas mo, patay ka na. Kung barilan ang labanan, ano dapat ang iyong sandata? Ito granada, para minsanan na, manalo ka. Napakarami sa atin. Yan ang malaking pagkakamali. May problema na, iba ang ginagawa, iba ang sandata. Halimbawa na lang, may away kayong mag-asawa, hindi kayo magkaintindihan. Anong sandata? Anong ginagawa? Murahan, silent treatment, cold shoulder. Sa tingin mo ba, mapupuksa niyo yung inyong away? Mali ang sandata, mali ang ginagawa. Amen? Halimbawa, may problema ka sa pera, financial problem, you are really struggling, nahihirapan ka sa iyong finances. Anong ginagawa ng iba? Nagpapaka-stress. Iisip na nag-iisip, nag-worry, nag-aalala, nag-overthink. Pero kahit na mag-isip ka na mag-isip, walang darating na pera. Kung saan sa iyong pag-aalala, kumikita ka, alala ka na mag-alala, pero alam natin, kahit na buong gabi kang mag-isip, huwag ka nang matulog, mag-alala ka na mag-alala, kahit na isang sentimo, wala kang tatanggapin. Amen? It is the wrong weapon. It is not the right tool. Kung may sakit ka, anong kailangan mong gawin? Hindi magpahinga. Pero yung mga iba, nagpapaka-depress pa. Nagmumukmuk. Nagkukulong sa kwarto. Hindi lang yun. Nagbubugnot. Inaaway pa yung mga nag-aalaga sa kanila. Yun ba yung makakatulong sa iyo para gumaling ka? Hindi. Again, you have the wrong weapon. You do not have the right tool. And what is the best weapon? Anong pinaka-mabisang sandata laban sa problema? Anong sabi ni Padre Pio? That prayer is the best weapon that we have. It is the key to the heart of God. Gusto mong buksan ang puso ng Diyos sa iyo? Magdasal.
Pero napakaraming dasal. Ano sa mga dasal na ito ang pinakamakapang-yarihan? Yung dasal na kung saan tinatawag mo ang pangalan ng Diyos. Remember that. That is why we can say, among all of the prayers, the best, the most powerful, the most effective is the cross. Because we invoke through the cross the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kung gusto mong tulungan ka ng Diyos, anong sabi niya? Tumawag lang kayo. At paano natin tatawagin ng Diyos? Tawagin mo pangalan niya. Kayo po, tanungin ko kayo. Pag tinawag ka, sinabihan ka, hoy, lilingon ka, pero lalapit ka ba? Di ba masasaktan ka? Maiinsulto ka. Kung sisigawan ka, hoy, lumapit ka nga dito. Oh, hoy, patulong nga. Tutulungan mo ba? Baka nga istabit mo pa eh. Di po ba? Pero pag tinawag yung pangalan mo, di ba, lumuluwag ang ating puso, lumalambot ang ating kalooban. Gusto nating tulungan yung taong tumatawa. Why? Dahil may kasakihan. The sweetest word that a person can hear is his or her own name. Tandaan niyo po yun. Pinakamasarap, pinakamatamis na salita na pwedeng marinig ng isang tao ay yung pangalan niya. Diyan niyo maiintindihan bakit sa lahat ng ating panalangin, inuumpisa natin to sa ngalan ng Panginoon. Tinatapos natin ito sa ngalan ng Panginoon, sa Ama, sa Anak, sa Espiritu. Dahil tinatawag natin ang kanyang pangalan. Diyan tayo nagkakaroon ng lakas. That is why, call the name of the Lord. Make the sign of the cross. In your problems, whatever may be, do the sign of the cross. When your head hurts, trace the sign of the cross. Naririnig mo, chismis, ibang tao, sumasakit yung loob mo, bakit hindi mo subukan? Make the sign of the cross. Na yung mga tenga, para naman takpan ng Panginoon. Huwag mo na pakinggan yung kung anong sinasabi nila. Di po ba? No? Kung man nakikita mo yung taong naninira sa'yo, yung kamag-anak mo na may ginawa na hindi maganda sa'yo, why not trace your eyes with the sign of the cross? If you are sick, saan bang parte ng katawan mo? Meron kang sakit. Why not trace the sign of the cross? Masakit na yung tiyan mo, no? May sakit ka sa puso, no? Diabetic ka. Always make the sign of the cross. If you want a miracle in your life, do the sign of the cross. Call the name of the Lord and believe you will receive God's blessing. Amen? Alam niyo po, palagi niyo naman na narinig sa akin na meron ako frozen shoulder. Meron din po ako sakit. Napakarami na po na pinuntahan kong nanghihilot, therapist, chiropractor, nagmamassage. Meron pong isa nang nakilala ko. Sa lahat na nanghilot sa akin, siya lang po ang nakakapagpagaling sa akin ngayon. Dati hindi ko po mataas yung kamay ko. Ngayon, natataas ko na po. Nagiginhawahan po ako pag inihilot ako. Bakit? Bakit kakaiba po? Ito pong nagte-therapy ito. Bago po ako hawakan, nagdadasal muna siya. Kakaiba po ito. Tinatanong sa akin, Father, saan yung may sakit mo? Dito sa balikan. And then, he will be silent. Tatahimik muna po. Tapos naririnig ko, merong binubulog. Nararamdaman ko po, he's tracing the sign of the cross dito po sa aking kamay. Pagkatapos po niya akong ginawakan, aba, hindi na po naninigas yung kamay. See the miracle that you can receive if you pray and if you invoke the name of the Lord. Ano yung problema o suliranin na gusto mong magkaroon ng kasagutan? Ano yung problema na gusto mong malabanan, mapuksa? Definitely remember this. By praying, God will not remove your problems. Hindi aalisin ng Diyos yung problema mo. Ang magagawa lang ng Diyos, yung tulungan ka, yung hindi ka matalo. At paano kanya matutulungan? Humiling ka, tumawag ka, at kumapit ka sa Kanya. We believe that through the sacrifice of Jesus on the cross, we receive grace. Through the sign of the cross, we can conquer our problems. And through the name of
God, the Father, the Son, the Holy Spirit, we receive His power.